Alright guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood. At if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit that subscribe button. Okay, so pag-usapan natin ng madali lang. At kung saan sinabi ni Sara Duterte, yung Pilipinas ay napag-iwanan na sa basic education. At hanggang ngayon, lapis at papel lang ang ginagamit ng mga batang estudyante. Aba, coming from the former DepEd Secretary, hindi ba? Okay, parang naghuhugas ng kamay. Pero hindi pa rin makuha yung mancha sa kanyang kamay, di ba? Kasi nga, merong bahid ng korupsyon. Nangyari na siya isang education secretary. So let's watch the video from GMA News. Okay, and then I'll magbibigay ako ng maikling komentaryo. Okay? So let's watch this. Umano sumabay sa pagbabago. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Sagot siya ng palasyo, dapat nagawa niya ang mga inirereklamo noong nakaupo pa siya bilang Education Secretary. Nakatutok si Ivan Mayrin. O, di ba? Tama naman. Okay? Kung gusto niyang maging kung gusto niya meron siyang isang napaka malakas na record, di ba? At yung performance bilang isang DepEd Secretary, sana ginawa niya yung noon nung time niya, di ba? Hindi yung magsasabi ka ng ay wala nang bago kasi hindi nagawa ng BBM administration. Kasama ka doon sa administrasyon di ba? Kung hindi kayo nag-away, sana may ginawa kang tama sa departamento mo, di ba? Okay. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos nagkomento sa estado ng edukasyon sa bansa at epekto nito sa kabataan. Ang tumambad na realidad tungkol sa ating mga kabataan ngayon, ang kakulangan sa kaalaman at sa kakayahan. Lalo base sa sa datos ng isang foreign I think yung PSA ata tawag nila. At sinasabi na isa sa pinakamababang puntos na nakuha ng estudyante natin. Halos tayong pinakalas sa English, Mathematics, saka sa Science. At hindi lang ito nagre-reflect sa kay Sara Duterte, pati na rin kay Bongbong Marcos. Kasi kung ikaw ang isang presidente ang gusto mo para sa iyong mga estudyante ay yung the best. So dapat pumili ka ng the best and then qualified at competent, di ba? Na education secretary na nanggaling sa education community. Pero yung pinili mo, kasama mo. Nag-OGT lang doon sa korte, tapos naging mayor na. O, di ba? Walang experience. Boom. Lalo na sa matematika, sa agham, sa pagbabasa, at sa wastong pag-unawa. Ang problema ayon kay Vice President at dating Education Secretary Sara Duterte, matagal raw kasing sumabay sa pagbabagong Pilipinas na hanggang ngayon napag-iwanan sa papel at lapis lang. Habang ibang bansa o, di ba? Nakakahiya sa siya ang Vice President mismo yung sumisira sa administrasyon or sa gobyerno ng ating bansa. Pero wala siyang ginagawang para matugunan ito, di ba? Pupunta siya sa ibang bansa para lang siraan, para lang kumuha ng boto at kumuha ng simpatya. O, di ba? Yan ang magaling sa kanya. Na ipapakita ko sa inyo, just parang refresher na rin po. Okay, isang tab dito sa Gemini. Okay. So sabi ko kay Gemini, you guys can do this. And nandito naman po yung mga links, okay, ng mga sources, okay? Para na rin kung gusto niyo i-check doon sa mga sources, may kita din doon, di ba? So sabi dito, according to various reports and statements, Sara Duterte
Education Secretary from 2022 to 2024, described as a complete failure and labeled as the worst DepEd Secretary ever. Why? Ano po yun? Yung paggamit ng budget utilization. Diba? Walang textbook, only 11 to 17%. Ang P, napakababa. Classroom, ilan yung target? 6,000 sana. Pero, anong nagawa? 192 lang po nung naging secretary siya. Tapos, anong ginawa niya sa ano ng technology? Wala. 0%. Tapos, ano nangyari? Mayroon pang confidential funds at sasabihin nila, ay, yung mga kabataan, merong para tugunan yung terorismo at hindi ma-recruit. O, di ba? So, ang galing. Okay. So siya mismong gumagawa ng kapalpakan nung DepEd Secretary siya. O, di ba? O guys, dyan lang muna tayo. If you have any questions or suggestions, please write it down and I'll see you in the next video. Salamat po sa pakikinig.